Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapuring. Ako po si Fury Moto and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po magpalit ng damper kit sa ating clutch basket. Ito po ay ginagawa natin kapag may maingay na po sa bandang clutch side ng ating engine. Ito po yung tinatawag nilang helicopter na tunog. Pero syempre bago po natin ma-check o makita kung may alog nga yung ating damper sa ating clutch housing, kailangan po muna nating i-drain yung langis. Then baklasin po natin yung clutch cover ng ating engine. Usually po kapag nagpapalit tayo nito, isang buo na po yung nabibili natin sa planta. Magkakasama na po yung clutch basket, yung gear, tsaka yung damper kit. Wala po kasing nabibiling damper kit lang kahit sa ang shop na pang Fury. Kaya ang ginawa po ako, naghanap po ako ng match na damper kit ng ating motor sa ibang brand, and luckily nakahanap po tayo ng kamatch nya, at yun po yung ginagamit ko ngayon na pampalit sa mga damper kit ng ating clutch housing. Pero kung may budget naman po kayo, bili na lang po kayo nung clutch basket assembly na nabibili natin sa mga legit online seller natin. Maliban po pala dun sa clutch cover ng ating engine, kailangan din po natin baklasin yung primary gear. Ang ginagamit ko po dito ay yung power tools na impact drive. Hindi po ako gumagamit ng dipokpok kasi baka masira po yung bearing dun sa ating Conrad. Pagka natanggal na po yung dalawang nut, pwede na po nating hugutin ng sabay. Yan po yung sinasabi ko kanina na clutch basket assembly. Ito po, kung mapapansin nyo sa video, medyo may alog na po yung gear ng ating clutch basket. Kaya maingay na po yung bandang right side ng ating engine, yung tinatawag nga po nilang helicopter na tunog. Usually pag binabaklas po natin to, ang ginagamit ko po ako, ang ginagamit ko po dito ay ginagrinder ko po yung pinakaulo ng mga ribet para matanggal po, ang mapaghiwalay po natin yung gear at saka yung basket, at mapalitan po natin yung damper. Pero kung meron po kayong drill, karamihan po ginagamit ngayon para matanggal yung ribet na yan ay yung drill. Once na may butas na po yan, pwede po nating pukpukin ng concrete nail para mabaklas po natin. Ito po yung sinasabi ko kaninang damper kit na match sa ating Fury 125. Pang Honda Dream po ito. Meron pong 6 na rubber saka 6 na rivet. Yan po yung pinalitan natin. Pwede po nating gamitin yung dipokpok or sa machine shop, pa-press po natin. Ganito po itsura niya pag natapos na siya.
Sa akin po, ang ginagawa ko po, pinapapress ko po ito sa machine shop para mas maganda po yung fitting ng ating clutch basket saka nung gear, yung rubber damper saka yung rivet. Kapag napalitan na po natin yung damper, pwede na po nating ibalik yung mga binaklas po natin kanina. Makikita nyo naman po yung pagkakaiba nung hindi pa napalitan saka nung napalitan na yung damper ng ating clutch basket saka ng ating gear. Matitest naman po natin ito mamaya kapag naibalik na po natin yung mga parts na binaklas natin. Check po natin kung meron pa yung helicopter sound sa right side ng ating engine pagka umaandar na po. Kung paano nyo po siya binaklas, ganun din po yung pagkakabit para hindi po magkaroon ng problema dun sa piyesa na ating inayos. Siyempre kapag meron po tayong proper tools, madali lang po gawin ito sa mga kapwa po nating nagdi-DIY. If ever man po na nag-aalangan kayo, punta na lang po kayo sa inyong mga trusted na mekaniko. Anyway, ang purpose naman po nung video natin ay para maipakita ko po sa inyo na pwede pong palitan yung damper kit ng ating clutch basket sa ating Fury 125. Tulad po nung sinabi ko kanina, usually po kasi ang nabibili na sa online or sa planta ay isang set na po. Wala pong nabibili na damper kit lang. Double check nyo lang po yung mga bolts and nuts na tinanggal natin. Kung pwede pa yung langis, ibalik lang po natin. If ever hindi na, mag-change oil na rin po tayo. And check nyo rin po yung gasket. Baka may nasira o napunit po nung binaklas natin yung clutch side cover po natin. Pero sa akin po usually nagpapalit na po ako niyan kapag nagbabaklas po ako kasi meron at meron pong mapupunit doon sa ating gasket. If ever man po may question or suggestion kayo regarding dun sa maintenance and modifications ng ating Fury 125, comment lang po kayo below para meron po tayong may upload sa next na video po natin. After po kasi nito, mag-upload pa po tayo with regarding po sa kick spring, yung clutch release, yung clutch drum, shifter shaft, and yung iba pang parts na pwedeng palitan o palitin na due to wear and tear. Usually po genuine parts yung ginagamit natin, pero if ever po na walang available dito sa area, nagkahanap po ako ng compatible parts para maayos po yung ating motor.
Double check nyo po yung higpit ng ating bolt sa ating clutch cover para wala pong tagas kapag niligay na po natin yung langis at pinaandar na po natin yung ating motor. I hope meron na naman po akong na-share sa inyo o naitulong sa inyo ngayong araw. Sana makapag-upload pa po tayo in few days or after 5 days ng bagong video with regards po sa maintenance and modification ng ating Fury 125. Bali hindi na po ako nag-change oil dito kasi ang purpose lang naman ng pagbaklas ko dito para may pakita po sa inyo yung pwedeng palitan sa ating clutch basket o yung damper kit ng ating clutch basket. Maraming salamat po sa inyong lahat and please like, watch, subscribe and comment po sa ating channel. Thank you po, ride safe and thanks for watching po.